nandito po tayo ngayon sa downtown area ng Tacloban at kasama po natin si Alroy at ipapakita niya po sa atin kung paano mag-vlog sa lugar na maraming tao. So, tara! Let's go! Let's go! Hey, what's up guys? Welcome po sa ating panibago na ng vlog. At ngayong araw, since naka 10k subs na po tayo, magsishare ako ng tips on how to start your vlog, kung paano i-monetize ang mga videos mo. So bago yan, pupuntahan muna natin ang isang event sa Ormoc City kung saan may meet and greet ang mga local vloggers at mga social media travel influencers. Matigas. Actually, Nag-start sa malaki. Matigas, malaki. Camera. Very good. Balik po tayo dito sa ating main topic, which is yung vlogging. So, to start your vlog, dapat mag-isip ka muna ng magandang content at madali lang naman mamili ng content. Depende kasi yan sa hilig mo. So, mahilig ka ba sa mga gadgets? Then, gumawa ka ng gadget reviews. Mahilig ka bang mag-travel? Then, go for travel vlogs. At kung mahilig ka namang mag-makeup, then gumawa ka ng mga makeup tutorials, di ba? Madali lang mag-isip ng content. Nakadepende kasi yan sa hilig mo. So, huwag mong pilitin ang sarili mo sa content na hindi mo kabisado. Kung meron na kayong naisip na content, it's time to make a script. So, important po ang script sa vlogging. Especially sa mga nagsisimula pa lang, kagaya ko. May naka-ready akong script dito. So, halimbawa kasi, kung may nakakalimutan kang detalye, at least sa script makikita mo yung mga detalyeng dapat mong ipakita. Yung vlogging, parang pelikula din yan. Dito sa vlogging, ikaw yung scriptwriter, ikaw yung director, ikaw yung artista, cameraman, at video editor. At kung meron ka ng nakahandang script, pwede ka nang mag-shoot ng videos. At sa paggawa ng video, syempre, kakailanganin mo ng camera. So, ang parating tanong sa akin, ano yung magandang camera for vlogging? So, bago ko po sagutin yan, let me show you muna yung mga gadgets na ginagamit ko sa aking mga vlogs. Ito po yung DJI Osmo. Very smooth yung footage niya. Kahit naglalakad ka or tumatakbo ka, that's it for Osmo Plus. At ito naman po yung ginagamit kong underwater camera. So, ito yung GoPro Hero 6 black version. Kaya din po nitong mag-record ng 4K at 60 frames per second. So, ito po yung drone na gamit ko. Ito po yung DJI Phantom 4. At sa DSLR naman, ito naman yung gamit ko. So, ito yung Nikon D5200 na tinernuhan ko ng prime lens. So, ito yung kadalasan ginagamit ko kapag may mga shots ako na kailangan magsalita in front of camera. Inilagay ko din po siya sa Ronin S para masigurado kong pantay yung shot at stable yung kuha. Yan po yung Ronin S. At ito yung Nikon D5200. So, balik po tayo sa tanong na kung ano nga bang camera ang maganda for vlogging. So, para sa akin, ang pinakamagandang camera para sa vlogging ay itong GoPro. So, alam nyo ba kung bakit? Kasi ang GoPro, pwede po siya sa kahit saan. Pwede po siya sa inland shooting, pwede din po siya sa tubig. Yung size din po niya is travel friendly. So, kung isa kang travel vlogger, mas marami yung space na masisave mo kung GoPro yung gagamitin mo. At kung nakapag-record ka na ng video, syempre, kakailanganin mo ng video editor. So, tatanungin natin itong nasa likod ko kung ano yung ginagamit ng video editor. So, ikaw, idol, ano yung ginagamit mo sa pag-edit ng videos mo? Ako, bilang wala pa akong budget para sa mas malakas na laptop for editing, ang gamit ko ngayon ay Sony Vegas Pro lamang. Dahil kahit mahina pa ang laptop, hindi siya maglalag, hindi maghahang. So, ano nga pala yung ginagamit mong gadget? Sa ngayon, ang gamit kong gadget ay Canon M50. Siya yung parang pangatlong Canon na mirrorless camera. Magaan siya, maliit. So, perfect na camera para sa mga vloggers tulad ko. Pwede po ba siya sa tubig? Hindi siya pwede sa tubig, hindi siya waterproof. Hindi siya GoPro. Very cheap compared sa mga gamit mong gadget. Ito siya, nasa 37,000 pesos lang.
yung body niya. Lang, wow, lang. Daming pera to. So, pwede ka nang bumalik doon. Ang may sasuggest ko nga pala na video editor para sa mga gustong mag-vlog, depende po yan sa kung saan kayo komportable. So, kung komportable kayo sa mobile phone nyo or tablets, then go for KineMaster Pro. Kasi yung KineMaster Pro, yun yung ginagamit ng karamihang mga vloggers. Kung gumagamit ka naman ng laptop or computer sa pag-edit mo ng video, so pwede kang gumamit ng Sony Vegas Pro, yun nga yung ginagamit nung isa dito kanina, at Adobe Premiere Pro, kung saan mas maraming styles ang pwede mong may apply sa video mo. So sa akin, yung ginagamit ko, since gusto ko ng malaking screen sa pag-edit, ginagamit ko is laptop. At ang ginagamit ko namang application is Adobe Premiere Pro. So nandito po tayo ngayon sa downtown area ng Tacloban at kasama po natin si Alroy at ipapakita niya po sa atin kung paano mag-vlog sa lugar na maraming tao. So tara, Go. Let's go, let's go! Ayan guys, so sa Tacloban, ang pinakasikat na street food ay Bopis. Tinatawag nilang Bopis. Yan. So, per nasa 5 piso to. Pero, mga 2 years ago, 3 piso lang to eh. Dahil sa inflation rate, 5 na siya. 5 na siya. Hey guys, nandito po tayo ngayon sa center. So, number 1 rule sa pag-vlog sa public, normal naman yan na maraming manonood sa'yo, lalo na kung maraming tao. So, just ignore them. Isipin mo na walang nanonood, nasa inyo ka lang, di ba? Oh. Okay. Yan. Tapos, ano pa yung masasabi mo sa pag-vlog sa public? Yun, wag kang mahiya, wag tumigil. Then if you're tired, isipin mo kung ba't ka nagsimula. Don't quit. So, hindi ka pa handang mag-vlog sa ganito karaming tao, mag-practice ka muna sa mga less populated na lugar. Or kaya, salamin muna. Salamin! Oh. Mag video ka sa Selfie. Para sa mga nagtatanong kung paano i-monetize yung mga videos nila, so eto po yung sagot dyan. So, unang-una, dapat meron po kayong legit na YouTube channel na merong lamang video na walang copyright strike. So, pag meron ka na nito, kailangan mo naman ng 1,000 subscribers at 4,000 minutes na watch time. Pag nakumpleto mo itong mga requirements ni YouTube, pwede ka nang mag-apply ng monetization. Mag-a-ask si YouTube na i-connect yung Google AdSense account mo. So, kailangan mo pang gumawa ng Google AdSense account. Or, kung may existing ka na, pwede mo itong i-link dito sa YouTube account mo. So, pag successful mo nang na-link yung YouTube account mo, mag-send naman si AdSense ng verification code in form of snail mail. Yung sulat na ipapadala through post office para ma-verify kung totoo nga ba yung address na nakalagay sa YouTube account mo. So, ito po yung sample na sulat galing sa Google AdSense at ang laman nito, ang verification code na kailangan mong ilagay sa Google AdSense account mo. While nag-aantay ka dito sa letter, ongoing na yung monetization sa channel mo. Ongoing na yung ads sa pag-display sa mga videos mo. So, hindi mo maklik-claim ang income mo sa YouTube kung hindi mo mailalagay yung verification pin sa YouTube AdSense mo. So yun guys, sa susunod kong vlog ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa YouTube sweldo at kung magkano yung nakuha ko dito sa YouTube. So guys, sa ngayon yan lang po muna at samahan nyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-subscribe din ang YouTube channel ni Alroy Abrantes. Nasa description ang link ng channel ko. Don't forget to subscribe and enjoy my videos as well. And support Steph TV forever. So guys, maraming salamat po at see you sa next vlog. I'm Mark Engelbert Labay. Please do subscribe to my YouTube channel and click the bell. Hi everyone, it's me Alroy Gay. Subscribe na po channel ko. Hey guys, welcome to Robinson. Actually, hey guys, subscribe to my channel, Vince Clifford Sorella. Vince Clifford Vlog. Please subscribe. Don't forget to hit the notification bell. Thank you.
Bye.